Hindi po ganyan ang pagpapasa ng isang saligang batas o pagbabago dito. Hindi naman dapat natin pinapansin the time that it takes to do that. Sa ibang mga bansa, inaabot ng taon. Pero sa atin, although di natin sinasabi na dapat pwede magtagal ng dekada, ang sinasabi natin, mahalaga na buo, kumpleto ang mga diskusyon. Mahalaga yung diskurso. At mahalaga na ang mga representante na nagsusulong ng pagbabago sa ating saligang batas ay tunay na boses ng taong bayan. Kaya ang Constitutional Convention, pinipili ng taong bayan kung sino ang magiging kanilang mga kinatawan na uupo sa Constitutional Convention. Magandang hapon, ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. I hope everybody's feeling alright. Kaninang hapon, mayroon pong Senate investigation, or Senate inquiry into the People's Initiative. Alam natin na medyo aangal ang Kongreso dito, gayon pa man, because it involves, possibly involves the use of public funds, the use of offices, government offices, government personnel. Ito po ay naging subject ng isang pagtatanong o pagdidinig sa Senado kanina. Ang pinuno ng o chairperson ng hearing kanina ay si Senadora Amy Marcos bilang pinuno ng Senate Committee on Electoral Reform. So, bago natin umpisahan ang lahat, pabatiin ko muna kayo kay Hummingbird, Tricia, Jean Racelis, Oziel, WD40, Rosaline, Emily Ann, Jeff, Opani, Enrique, Mamia, Miner's Daughter, Elvis, Stone Trooper, Tiara, Juanito, Mish, Roru, Ermelinda, Mayat Kanania. Sorry, Lags, Patrick, Carmelita, Marlita, Lydia, Ding, Heralda, Ernestina, Honor, Jemlyn, Bridget, Edgar, Jinjay, Frances, Francisco, Nicolas, Jean, Mel, not Melionario, Leo, Jessa, Jean, Zaida, Apolinario, Capiles, Luis, Ma'am Jean, Dudes, Barbara, Felipe, Nilo, Edita. Dito naman sa ating sa TikTok, magandang hapon sa lahat ng nandito. Hi po kay Ma'am Ida, kay Bravery, kay Victor Chua, Decluttering Gina, Loris, Echo, hindi ko mabasa yung name kasi it's in characters, Alma, Prince, Jez, et Alchemy, Darwin, K-Drama Lover, Bicolana, Eva Baula, Woof Woof, Remar, Sheila, and Bugs Bunny, Edwin, Mornings with SNJ, Marilyn, Damon Yo, ayan, may moderator na ako. Shamir, Franz, Dingading, Sheila, Ishion, Jana, Jay Regino, AJ, Chris Alvarez, yan. Okay. So, medyo, I think most people here na subaybayan nila yung usapan kanina sa Senado. Medyo masaya. Because, of course, doon pa lang sa opening speech ng ating senadora, ang pambansang ate, ay sinabi niya, wala daw gamot sa... Nahiya akong sabihin eh. Walang gamot sa kakapal ng muka. Sa kapal ng muka. Okay? So, bakit nag-hearing? Well, ang hearing po kanina ay ukol nga dito sa People's Initiative. Ang People's Initiative kasi ay nag-raise ng red flags dahil tila ginagamit nga ang mga resources ng Kamara, particularly ang Kamara de Representante o House of Representatives. At tila hindi siya People's Initiative, gawa nga ng tinutulak ito ng mga kongresista o mga staff, particular na staff ni Speaker Martin Romualdez. Nagkakasagutan na yung dalawang magpinsan, si Senadora Amy at si Speaker Martin Romualdez tungkol dito. At nasabihan na po, nagpagbitaw ng salita si Speaker Martin na huwag daw dapat pakialaman ng Senado ang People's Initiative. Sa kabila naman, sa ganang Senado, naakusahan ang Kongreso na hindi ito People's Initiative, kundi Congress Initiative, Peking Initiative o Peking Initiative. Naglabas ng mga ebidensya ang ilang mga kongresista doon pa lang bago pa nag-initiate ng Senate investigation si Senadora Amy at nagpapakita ng mga screenshots ng ilang mga, how do you call this, sa chat groups ng pamimigay ng pera galing sa Kongreso, sa ilang mga kongresista, sa ilang mga staff ng mga kongresista. Mayroon din mga ebidensya ng panlilinlang sa mga pumirma doon sa People's Initiative. May mga katanungan na tungkol doon sa mga tumutulong sa pagkolekta ng mga signatures na ito. So, bungad pa lang, sa opening speech pa lang ng pambansang ate, bumira na. Hindi ko sinasabing malungkot yun, natatawa nga ako eh. So, the one thing I can say, sa tagal-tagal ko nang nanonood ng Senate hearings, maganda magpatakbo si Senadora Amy. Maayos yan, hindi nagkakagulo. Pero kanina mukhang maraming gigil. So, hindi naman magulo, marami lang talagang gigil.
So, in highlights lang po ang mapapag-usapan natin ngayon. Maaari naman natin muli i-discuss sa isa pang live kung mayroon tayong mga hindi mako-cover ng mga puntos na ni-raise sa hearing kanina. After all, mahaba, ilang oras ang hearing. Kung kaya, tingin ko, hindi natin talaga mauubos lahat. So, kapag ganon po, maaari naman po tayong i-schedule ng isa pang live. So, i-note nyo na lang po sa comment section. Pagkatapos ng live, mababasa po namin yan. Sabihin niyo sa amin kung anong mga punto ang dapat parang talakayan ng mas kumpleto. Okay? Alright. Matapos yung speech ni ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer rally sa Davao nung isang araw, the next day, in-announce ng COMELEC na sinususpindi nila yung pagtanggap ng mga signatures. Ito ay isa dun sa mga tatalakayin nating issue na ni-raise. So, along with other legal issues. Ang pinakamahalaga sa mga issue na to ay tinalakay ng mga resource persons, particular na dyan, dalawang dating Supreme Court justices, si former Senior Associate Justice Antonio Carpio at si former Justice Adolf Ascuna. Nakita ko din sa audience, tila nagbibigay yata ng abiso sa ilang mga senador o sa isang senador, si dating Justice Hardelesa. Kaibigan natin lahat ang mga ito at although hindi kami palo, kumbaga, sa lahat ng kanilang mga opinion, tila dito sa issue na to ay tugma-tugma po kami. Bukod pa dito, ang ibang mga nagbigay ng kanilang opinion ay nakita ko doon si former Senate candidate Attorney Chel Jokno. Okay. So, legal, yung unang puntirya na titignan natin, nasan yung iba? Yung jurisdiction ng COMELEC on the issue. Kasi, yung ministerial ba ang pagtanggap nila sa mga signatures? Kasi yung ibang mga senador na hindi abogado, hindi po nila naiintindihan kung paano paaaring maging ministerial ang pagtanggap ng mga signatures gayong wala pa namang petisyon. So, pag-usapan din po natin yan. At yung pangatlong tanong ay bakit ngayon lang sinuspend? Medyo kabit-kabit po yung mga issues. Yung final dyan ay yung pinag-usapan towards the end of the hearing, yung hinihikayat ni Congressman Marcoleta na tila representante siya ng Kamara de Representante at ina-articulate niya yung panig ng Kongreso. Sinasabing hindi ba't maaari na halos unicameral na lang yon. Ina-argue niya na ano naman daw ang mali dun sa amendment na hinihingi sa People's Initiative na voting jointly ang dalawang kamara. Natanong ni Happy lang, are we winning the game? We are winning the communications contest, kumbaga. Yung sagutan. The game is a bigger battlefield. Saka na natin pag-usapan kasi kulang pa ang mga players on the field, kumbaga. Diba? So, umpisahan po natin sa pinakamahalagang punto na dapat dun inumpisahan ng Senate hearing. Ang pinakamahalagang punto dito ay maaari ba itong People's Initiative? Matagal nang sinabi namin dito sa Luminous na hindi maaari, hindi dapat legal or hindi dapat tinutugunan o sinasang-ayunan o binibigyan ng pansin ng COMELEC ang People's Initiative. Gawa noong 1997 ay sinabi na ng Korte Suprema na ang Republic Act 6735 o ang People's Initiative Act ay kulang at hindi maaaring i-implement. So, nagkaroon ng subsequent na kaso ito, Lambino versus COMELEC, at ito ang ginagamit ng COMELEC para sabihin na inabandona na. Okay, take note of the term. Inabandona na daw ng Korte Suprema ang ruling nila sa Santiago versus COMELEC. Sa Santiago versus COMELEC nga, yung nagpapawalang visa, sabi ng Korte Suprema, hindi nyo ma-implement ang 6735 kasi maliwanag nung ginawa ng Kongreso, that's Congress and the Senate acting as a whole, ng legislatura, ang Republic Act 6735, halatang siningit lang po doon ang People's Initiative. Ito po ay dapat batas para i-execute yung mga provision nga sa ating saligang batas. Pero hindi dapat dito kasama ang pagbabago sa saligang batas. Ito ay dun sa pagsasuggest lang, sa pag-propose o pagsusulong ng mga batas, hindi pagbabago ng saligang batas at mga ordinansa. So pag binasa ninyo ang 6735, iilang provision lang ang nagsasabi, ang nag-execute o nag-specify kung paano gagawin ang People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Dahil dito, sabi ng Korte Suprema, parang afterthought lang po ang pagsama ng People's Initiative. Kulang nakalagay dyan kung ano ang proseso na susundan. So halimbawa, doon sa Santiago versus COMELEC, ang Santiago po dyan ay si Miriam Defensor Santiago. Doon sa kaso ng Santiago versus COMELEC, sabi na ang paraan nila ay hindi sila kumuha ng mga signatures. Instead,
nag-file sila ng petisyon sa COMELEC at humingi ng takdang oras para doon pupunta ang mga taong sang-ayon sa proposal sa mga presinto tulad ng isang eleksyon at doon magdadagdag ng kanilang dagda. Dahil wala naman yon sa rules ng COMELEC at wala din po yon sa 6735, sabi ng Korte Suprema, ano po ang gagawin nating basihan para sabihin na tama itong prosesong ito. Therefore, incomplete ang 6735. Noong 2006, nagkaroon ng kaso na Lambino versus COMELEC. At dito naman, sinabi ng Korte Suprema, hindi namin gagalawin ang desisyon sa Santiago versus COMELEC. Dahil ito ay, sabi nila, hindi po kailangan. Kasi hindi naman makapapasa pa rin itong kasong Lambino versus COMELEC. Yung pinopropose nilang People's Initiative ay kulang din. Kung kaya't, sabi ng Korte Suprema, our decision on 6735 stands. May mga ibang attributes, ibang mga tao na sinasabi, inabandona na ng Korte Suprema ang desisyon sa Santiago at base daw sa desisyon sa Lambino sa motion for reconsideration, maliwanag na nagbago ang isip ng hukuman. 10 daw dun sa mga justices ay nagbago ng kanilang katayuan or stand doon sa kaso. So, ginamit nila ito na basihan, ginamit din ito ng COMELEC para mag-issue ng resolution 10560, tama ba yun? Sabi. Oo, 10560 at gumawa sila ng implementing rules para sa RA 6735. 2 years ago po ito. Panahon po ito, 2 years ulit, 2019. Panahon po ito ni Presidente Duterte dahil mayroon ng pag-aaral tungkol doon sa pagbabago ng saligang batas. Ang tanong, so ang sabi ng COMELEC, inabandona na kasi yung Santiago. So kanina, binring up ni Senadora Amy, ano ba talaga? Kasi andun, Mr. Garcia, tinanong niya kay Chairman Garcia ng COMELEC, Mr. Garcia, ano ang basis ninyo? Sinabi dun sa Santiago na hindi kumpleto ang 6735. Sagot ni Chairman Garcia, abandonado na po ang desisyon na yan. Dito, siningitan na sila at hiningi ang opinyon ng ilang mga dalubhasa at sabi nila, yung motion for reconsideration, hindi po niya binago yung desisyon ng Korte Suprema sa Lambino. Sinabi pa rin ng Lambino, hindi nila gagalawin ang Santiago. Meaning, incomplete pa rin ang RA 6735. Kahit magsirko-sirko po si Chairman Garcia sa kanyang argumento, hindi po mababago yun. Ang ginagawa ni Chairman Garcia ay gumagamit ng mga opinion ng mga justice, pero hindi niya pinupuntirya yung ultimate resolution, yung tinatawag na desisyon dun sa dulo. At sinasabi dun sa desisyon sa dulo ng Lambino ay hindi pa rin nila babaguhin ang desisyon sa Santiago. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi ni COMELEC Chairman Garcia, inabandona na. Pero ang totoo niyan, base sa desisyon, hindi po totoo. Diba? Hindi inabandona at hanggang ngayon, hindi pa rin kumpleto ang RA 6735. Kung kaya't, in the 18th Congress, nag-propose po si Senator Coco na baguhin ito at ayusin, dagdagan ng mga detalye ang RA 6735. Okay. Ngayon, diba ang saya? Sabi ni Justice Carpio, ito po ay, teka, hanapin ko lang sinabi ni Justice Carpio. Yung MR po na kinukote ni Chairman Garcia ay dininay ng Korte Suprema. And therefore, at dininay din yung petisyon sa Lambino versus COMELEC. Ano ibig sabihin nito? Mr. Chairman ng COMELEC, wala pa rin po kayong basihan para dun sa implementing rules ninyo. Okay. Sabi pa ni Justice Ascuna, hindi nga na kay Justice Ascuna, masaya din yung sinabi niya. Pero tungkol doon sa nire-raise ni Congressman Marcoleta. Okay. Ngayon, pangalawang so, check ko lang kung naintindihan ninyo ha. Sabi ni Tatay Charles Fernandez, the Supreme Court found that RA 6735 is inadequate to cover the system of initiative on amendments to the Constitution and fails to provide sufficient standards for subordinate legislation on the part of the COMELEC. Correct. Therefore, since ganito yung decision ng Korte Suprema, pati yung COMELEC Resolution 10560 ay dapat walang bisa. Kasi walang bisa ang batas kung saan nila binabase ito. So sabi ni Ma'am Sheila, does not yet abandon, so unconstitutional yung ginagawa ni Garcia. Or at the very least, illegal. Okay. Sabi ni Bugs Bunny, sabi po ni PRD, okay lang ang PI sa speech niya, yung paraan lang daw ang mali. Sir, hindi ba nga mali nga ang paraan kasi binabase sa isang batas na diniklara ng unconstitutional. Binabase ng COMELEC ang People's Initiative, ang pagtanggap nila ng mga signatures sa isang batas na wala pang bisa. So kung yun yung pamamaraan, consistent naman ito sa sinasabi ng ating dating Pangulo.
Sabi ni Reg, huwag magtiwala ang Senado sa COMELEC, kunwari lang yang sinuspindi, pero itutuloy talaga nila yan despite the overwhelming evidence of bribery and deception about that People's Initiative. Ang loyalty nila ay nasa admin. Okay, and on that note, sige, puntahan natin ngayon yung pagtanggap ng mga signatures ng COMELEC. Sabi ng COMELEC, tayo rin naman po ang nag-explain. Tatanggapin talaga ng COMELEC ang mga signature sheets dahil merong COMELEC Resolution 10560 na hindi pa dinideklarang void. So, base dito, tatanggap sila ng signature sheets for the sole purpose of validating those signatures kung ito nga ay galing sa totoong tao at ang totoong taong ito ay tunay na botante. Okay? Bukod pa dito, titignan nila kung pareho yung signatures na nandun sa petition sa signatures na nasa kanilang, sa kanilang records. Ngayon, ano yung basis? Sabi ni COMELEC Chairman Garcia, pinasuspindi nila yung pagtatanggap ng signatures dahil hindi pa kumpleto ang kanilang resolution na nag-govern ng People's Initiative, ang Resolution 10560. Sabi nila, kailangan pa palang amyendahan ang aming rules kasi hindi maliwanag kung paanong gagawin namin kapag natanggap namin ito. Or ano ba ang dapat mauna? Mauna ba dapat ang petisyon? O dapat ba naming tignan muna itong mga signatures and so on? Pero yung pagtanggap ng signatures, tama tayo, ay ministerial on their part. Kaya lang nila pinatigil at sinasabing wag muna tumanggap kahit mayroon silang obligasyon tanggapin, ay dahil yung basis ng pagtanggap na yon ay nasa implementing rules at kailangan daw nilang baguhin ang implementing rules. Sa madaling sabi, ang pagsuspindi ng pagtanggap ng mga signatures hindi dahil mali ang procedure, hindi dahil hindi siya talaga People's Initiative. And siguro baka may basihan sila sa takot dun sa speech ni former President Duterte. Pero ang tingin ko niyan ay pinaplansya lang nila yung mga detalye na hindi pa nila napaplansya tungkol dito. At yun naman po ang sinabi nila sa hearing. So ano yun? Kapag nagbago na yung rules, na kumpleto na nila at na-revise na nila ang Resolution 10560, tuloy na naman ang pagtanggap ng signatures or bibigyan nila ng notice yung mga organizers ng People's Initiative na i-file muna nila yung petition bago nila ikabit yung mga signatures. Sa madaling sabi, pag-uusapan pa nila kung paano i-implement ito. So, ibig sabihin din, hindi po permanenteng matitigil ito. Sinasabi ngayon ng ilang mga senador, partikular na dyan si Senador Villanueva, at sinasabi niya, kailangan muna namin ayusin ang batas dito. Kasi, paano ninyo tatanggapin o itutuloy itong pagtatanggap ng mga signatures, assuming nga later on na meron ng rules? Wala namang batas. So, yun po rin ang aming panig. Walang batas kasi hindi naman na-overturn ang desisyon sa Santiago versus COMELEC. At ang mga desisyon ng Korte Suprema ay ginagawang bahagi ng ating mga batas. And so, kailangan sundin ng COMELEC yon. Ang sagot lang ni COMELEC Chairman dito, opo, magiging issue nga po yan. Anong ibig sabihin niya nito? Ibig sabihin, itutuloy pa rin nila. Gagawa sila ng rules at later on, tatanggap sila ng petition at ng signatures. Of course, sinasabi nila, hindi naman namin sinasabi na titiisin nila ang korupsyon. Pero until magkaroon ng petition, hindi rin nila masasabi kung may korupsyon o hindi. At wala pa silang basihan o jurisdiction dun sa kaso. So, ibig sabihin, sinasabi ng COMELEC, kahit wala pang bagong batas, itutuloy pa rin namin ito. At magiging issue ito kasi tiyak yan, may magdadala sa Korte Suprema. So, ibig sabihin, sinasabi ng COMELEC, Eber, kung sino mga dalubhasa kayong nagsasabi na hindi pa inabandona ang Santiago, itutuloy pa rin namin ito kahit maliwanag na sinabi ng Korte Suprema na wala silang basihan. Okay? Ang sabi ng COMELEC ay mayroon daw silang written order at nakatanggap naman po ang mga senador dun sa kanilang order. Hintayin natin na i-post yan ng COMELEC sa kanilang website. Ayan. Sabi ni... okay. Ang third na punto natin dito, so ibig sabihin, may something wrong or something, kumbaga, questionable sa pagtuloy-tuloy ng COMELEC sa pagtatanggap o paggagawa, sa pagtuloy-tuloy nilang paggagawa o pagsasaayos ng Resolution 10560 o yung implementing rules ng RA 6735. Kasi, sabi nga ng Korte Suprema, insufficient yan. Kung insufficient ang batas, kahit anong ganda ng implementing rules na ginawa mo, wala pa rin kayong basihan. Ang dapat intayin ng COMELEC ay yung bagong batas o yung pag-aamyenda ng People's Initiative Act. So, hindi lang po nag-a-apply yung kapal ng mukha sa isang tao. Ngayon, bukod pa dyan, ni-raise nga, of course, naging issue ang mismong puntirya ng People's Initiative, which is yung pag-state or paggawa ng pag-amyenda sa saligang batas para joint voting na lang ang Senado at Kongreso. At maaaring base ito sa panawagan ng either the Senate President or the House Speaker. Sa madaling sabi, kakayanin ng Kongreso kahit sila lang,
Kasi ang mayorya ay i-compute base dun sa 300 plus. Kaya yung 24 ng Senado will not count for much. Diba? Watered down ang kanilang votes. And therefore, virtually, Congress can dictate the proposals to change the Constitution at kaya nilang umandar kahit sila lang. Kahit tumuto ng Senado, maitutuloy ng Kongreso ng mag-isa. Ang nag-argue dito ay si Congressman Marcoleta at sabi niya, may mga instances naman sa saligang batas kung saan sinasabi na pwedeng mag-isa, let's say ang Senado daw, pag nagra-ratify ng mga treaties, sila lang. Kapag may impeachment complaint, Kongreso lang naman ang nagde-decide solely kung may probable cause. So meron daw mga instances na yung isang chamber lang o isang kamara lang ang umuusad. So hindi naman daw masama na isulong na ang Kongreso ang gagawa. Dahil sa ilang instances na daw, ginagawa ng Kongreso o ng lower house o ng House of Representatives ang resolusyon. Pero hindi daw inaaksyonan ng Senado. Walang sumagot sa kanya pero gusto ko sanang sagutin yon. Mr. Congressman Marcoleta, kapag po hindi inaksyonan ng Senado, mensahe po yun na either hindi sila sang-ayon o walang kwenta yung hinihingin changes ng Kamara de Representante. Okay. So, sinabi ngayon ni Justice Adolf Ascuna, sa pagsasagawa ng batas, kailangan yung dalawang kamara. At walang na ipapasang batas, ang iisa lang chamber. May dahilan talaga na isinagawa sa 1987 Constitution na kailangan dalawa sila. Para, as we have always mentioned here, may nag-check. Okay? Hindi biglang umaariba ang isang batas. Gayun pa nga. So sabi ni former Justice Ascuna, ano pa, ang saligang batas ay ang pinakamahalagang batas dito sa bansa natin. Hindi pwedeng isang kamara lang halos ang mag-propose ng pagbabago na ito at iiwan ang isang chamber. In that sense din, ang sinasabi ni former Justice Ascuna ay kung hindi balakid ang isang chamber. Ito ay paraan nang sa gayon ay na-check ang mga pinopropose na pagbabago dito. Hindi sang-ayon si Congressman Marcoleta at ang sinasabi niya ay ito nasa notes. Ang sinasabi ni Congressman Marcoleta, wala daw mangyayari na Constituent Assembly for so long as andyan yung Senado. And therefore, parang baliwala na daw yung provision sa pagbabago ng saligang batas through Constituent Assembly. Ako na ang sasagot dito. May dahilan po kung gano'n, Mr. Congressman. Kasi mas mahalaga ang Constitutional Convention. Ginawa talagang mahirap na maipasa ang makatuloy-tuloy sa isang Constituent Assembly. Kasi kadalasan, kung ipapaubaya mo sa iilan lang na mambabatas natin, partikular na sa Kamara de Representante, puro self-interest ang posibleng umiral. Hindi kasama dyan ang taong bayan. Kaya po mahirap gawin yan ay para mas madali or dahil mas katanggap-tanggap ang mga nagiging resolusyon o nagiging findings sa isang Constitutional Convention. Ang mga kongresista natin madalas iniisip nila yung madalian. Dahil gusto nila maipasa ito habang nakaupo pa sila. Hindi po ganyan ang pagpapasa ng isang saligang batas o pagbabago dito. Hindi naman dapat natin pinapansin the time that it takes to do that. Sa ibang mga bansa, inaabot ng taon. Pero sa atin, although hindi natin sinasabi na dapat pwedeng magtagal ng dekada, ang sinasabi natin, mahalaga na buo, kumpleto ang mga diskusyon. Mahalaga yung diskurso. At mahalaga na ang mga representante na nagsusulong ng pagbabago sa ating saligang batas ay tunay na boses ng taong bayan. Kaya ang Constitutional Convention, pinipili ng taong bayan kung sino ang magiging kanilang mga kinatawan na uupo sa Constitutional Convention. Okay? So, ang dami kasing pwedeng maariba ng isang umuupong Constituent Assembly na mailalagay nila at matatanggal nila ang mga balakid sa pagkuha ng kanilang sulong ng kanilang mga self-interests. Okay, silipin ko yung inyong mga katanungan at saka komento. Sabi ni Grim Reaper, yung tax natin na sayang naman sa hearing dahil sa kalokohan ni T. Imbis na trabaho sila sa bayan, tsa-tsa ang inuuna nila, pinapasahod natin pero niloloko tayo. Sabi ni Julbert, kasi si Justice Ascuna ay isa sa framers ng Constitution. Thank you kay Julbert. Sabi ni Julbert, sabi daw ni Justice Ascuna,
even if the two chambers are voting jointly, the voting should still get the majority of the votes, 3/4 actually, of the votes of the Senate. Yan daw ang intensyon ng batas. So kailangan 3/4 of the House, 3/4 of the Senate. Ang pwedeng nilang pag-usapan ay kung hindi makapasa sa Senado, hindi maka 3/4, is that enough ba na hindi na matuloy? Is that a no? Ang tingin ko, it is, kasi hiwalay nga ang voting. Sabi ni Seferino Galang, sa IBP o Interim Batasang Pambansa, walang Senado, kaya mabilis ang pagpasa ng batas nung panahon ni Marcos Sr. Not necessarily po. I think si Pangulong Marcos na ang nag-check and balance noon sa mga batas na pinasa ng IBP. Yes, but that's why it was a dictatorship also. Hindi na po natin maibabalik yun. Kasi nga, speed is not necessarily good. So, what is important is discourse. Hindi po yung bilis ang magde-determine na maganda ang batas. Hindi mabilis yung pagpasa ha. Hindi sa bilis ng pagpasa ang nagde-determine kung maganda ang batas o responsive ito. Kung hindi, yung mismong nilalaman yan. On the other hand, ang dami nating examples ng mga minadaling batas na nagkasundo naman yung dalawang kamara pero taong bayan naman ang nadehado. Case in point, classic case in point, ang Rice Tarification Act. Sabi ni Gracie Salabe, nahuli na po ni Senator Amy yung mga may pakana ng People's Initiative sa Congress po. May umami na po si Attorney Oñate. Tama ba yung pag-pronounce ko ng pangalan? Tama ba yan? Okay. May mga ano din tayo. Of course, pag-usapan din natin yung ibang mga, kumbaga, yung huli. Okay, tama naman po kayo. Siyempre, hinahanap din ni Senadora, isang pakay nitong investigasyon na ito ay malaman kung sino ba talaga ang sumusulong nito. Ito ba ay talagang People's Initiative o ito ay Politicians' Initiative? Dumating po ang ilang mga abogado ng Ghana Law Office at ang kanilang kliyente ba nila si Attorney Oñate, inamin nila na isa sa kanilang mga kasamahan sa law office yung Attorney Tony na nakalagay doon sa na nakapangalan doon sa People's Initiative. Pero sabi nila, pasensya na, abroad po siya ngayon kaya hindi pa makaharap sa inyo. Sabi ni Senadora Amy, ipatawag yan pagbalik. So, noong una, sinasabi nila, bahagi sila ng isang grupo na ang tawag ay pirma. At sila din po ay yung mga petitioners, ba? Or petitioners doon sa kaso ng Lambino versus Comelec. Ngayon, ang sinasabi nila, talagang ito ay pribadong effort lang. Ano yung mga red flags na nakita ni Senadora Amy? Unang-una na, yung hindi daw kumpleto kasi yung mga papeles nila. Nalaman lang ito dahil tinatanong nila sino ba nagbayad ng ads. At ito pa ay isa pang kailangan i-mention natin later on, yung ads. Para daw mailagay yung ads, maraming nire-require yung television stations. So, si Attorney Oñate, tama ba yung pagkaano ko? Paki-double check lang po ako. Inamin niya na siya ang nagbayad ng mga ads na ito, personal money niya daw in the amount of 55 million pesos ang ibinigay niya sa PR na sila daw ang bibili. Sabi naman ni Attorney Alex Avisado na ang law office daw ang kumatawan sa kanya nang sa gayon sila na ang gagawa ng mga necessary na dokumento at ipinasa ito doon sa mga television stations. Tulong lang po. Hindi daw abogado si Oñate. Sabi ni Random Things. Okay. Ni Mr. Oñate. Pero dati siyang congressman. Tama ba yun? Okay. 55 ba? Yan. Namin na nagre-react sa 55 million. So, itong... Okay, pakicheck na lang. Businessman daw po pala siya. Wow. Must be nice. Diba? From his own pocket at old cash. Yun yung term na ginamit niya. Okay. So, siya daw ang nagbayad on behalf of pirma. Ano itong pirma? Ito isang grupo na nagsusulong na matagal na ng pagbabago ng saligang batas. Sila po ang nagsusulong ng pagbabago ng nationalist requirements para sa advertising at saka sa education. So kung makikita ninyo dun sa ad nila, sinama nila yung edukasyon daw ay na-echepuera dahil sa 1987 Constitution. Ito lang ang i-bring up ko. Personal kung napansin, nung ini-interview si Attorney Alex Avisado tungkol dun sa mga ads na niran nila, ang sabi niya ay hindi daw sila ang may pakana ng People's Initiative. Tapos binago niya. Ang sabi niya, hindi ko po maaaring sabihin kung sino ang may pakana nun at this time. So why the secrecy? Alam. Pero ngayon, maliwanag na sila na po ang umaako doon sa People's Initiative na mismo. Now, paano na-involve ang mga kongresista?
ayon dito kay Mr. Oñate. Oh, by the way, sabi ni Mr. Oñate, I paid cash because I know how it works. That's how you do it. Parang ganun. Sabi, I know how politics works. Sabi ni Senator Amy, with politics works with cash. Ganun. Parang ganun eh. Yung exchange, nagulat ako dun sa nila, sa parinig ni Senadora. Ngayon, okay. Paano daw na-involve? Sabi ni Senator Cheese, naintindihan ko na humingi kayo ng tulong sa Kongreso kasi ang nakalagay dun sa RA 6735, kailangan at least 3% of the votes per district. So per district yung counting ng 3% at saka 12% late 3%. 12% total number of of registered voters yan. Abang check ko lang. Ano to? Okay. So, may mga bagong balitang dumadating unrelated to this. Sorry po, pasensya na. Medyo na dead air tayo. Okay. So ngayon, sinasabi nila, this is purely a private initiative. Pero hindi pa rin nila ma-explain kung bakit yung mga tumutulong sa kanila ay staff ng mga kongresista. Ngayon, sinabi ni Mr. Oñate, hindi daw niya kilala ang mga kongresista na involved dito. Sabi niya, I never met Congressman Saldi. At sabi niya, ano ba yung sabi niya tungkol kay Speaker? Hindi daw niya na-meet or something like that. So of course, nilabas ni Senadora Amy pictures na magkakasama lahat ng sinabi ni Mr. Oñate na hindi daw niya na-meet o wala silang kinalaman tungkol dito sa People's Initiative na ito. Of course, pinaninindigan nila in the face of all of these other evidence. Sabi ni Joy, sa umpisa pa lang plano ni Speaker at ni Presidente ang tsa-tsa, kaya yata may hidden agenda sila sa additional billion or million sa 2024 national budget. Oo, natanong nga si Chairman Garcia tungkol dun sa hiningi nilang budget para dun sa other elections, including possible, referendum. So, di ba masaya? Ano pa yung mga yun? So, na-reveal din po yun na hindi po, kumbaga, hindi natabla o hindi na-negate o hindi na-void yung mga iniisip ng tao na itong People's Initiative na ito ay galing kay Speaker. Dahil, noong Disyembre, maliwanag na nasa video na ipinakita ni Senator Amy, na dun sa video, sinabi noong December 11 to be precise, ni Speaker Martin Romualdez na plano nilang baguhin ang saligang batas at gagamitin nila ang People's Initiative para baguhin yung voting requirement. Para nang sa gayon, ang Kongreso ang maaaring sumulong mag-isa ng mga pagbabago sa ating saligang batas. So ulitin ko yung tinanong ko sa inyo months ago. Kayo bang mga nag-iisip ng charter change? Ipagkakatiwala nyo ba sa mga taong ito ang pagbabago ng pinakamahalagang dokumento ng ating bansa? So, bakit nababanggit ang pangalan naman ng ilang mga kongresista? Kasi sila po ang kita. Sila po ang lutang na lutang dyan. Lutang meaning umaangat yung pangalan doon sa mga tumutulong o naglalabas ng pera para dito sa charter change through People's Initiative. So, ang aantabayan na natin ang hearing number 2 dito kasi maraming lumabas na sampina sa mga staff ng mga kongresista na ito. Sabi ni Carlyle Targaryen, ano po ang mangyayari kung mapatunayan na si SMR ang pakana ng PI? Mag-void po yung buong endeavor ng People's Initiative. Ngayon, kung mayroong pagpapatunay na gumamit siya ng pondo ng gobyerno para dito, maaaring makasuhan siya either for graft or for plunder. Kasi pag in excess of 50 million, plunder na po yun. Okay, sabi ni Kaizen, napatigil ng PI, di ba? Hindi po. Paano yun ipipilit pa rin ng Kongreso? Aba, hindi po talaga pinatigil. Kasi po, ang sinabi lang ng COMELEC ay pinasuspindi nila o hindi nila tinatanggap sa ngayon ang mga signature sheets. Gawa ito ng kanilang pangangailangan na kumpletuhin yung rules na nakasaad sa sa Resolution number 10560 o yung Implementing Rules ng People's Initiative Act. So, kapag nakumpleto nila yung rules, tatanggapin po nila uli. Kaya ang bukod tanging makakapagtigil niyan after that, kung sabihin ng COMELEC, mag-acquire na sila ng jurisdiction dito at tumuloy-tuloy yan, ay pupunta na tayo sa Korte Suprema or ang Senado pupunta sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang Resolution 10560 gawa na ng base ito sa isang void na batas or incomplete na batas. Sabi ni Mary Lacson, ano po ba makukuha ni Onyat dahil sa PI na yan. At naglalabas siya ng milyon-milyon na pera or sa totoo lang ginawa siyang front committee.
Sabi ni John, pwede po bang retroactive na unang pirma bago IRR? Ang sabi, ang opinion ni Chairman Garcia ay forever valid daw yung signatures na yon. Dahil nilagda yun, hindi base doon sa rules, kung hindi base doon sa kagustuhan na baguhin yung portion na yon ng saligang batas. Do you think, sabi ni Rafi, do you think involved si First Lady sa People's Initiatives? Wala po akong ebidensya niyan. Ang maliwanag po ay si Speaker at ang ilang mga kongresista. So, hindi pa po ako convinced na mayroon siyang direct involvement dito. Sabi ni Mina Rica Mara, why pondo lang ang issue ni SMR? Administrative cost na dapat di niya ginagawa yon. What do you mean administrative cost? Sabi ni Lucring, di na ba nila i-confirm yung pirma? Final na ba yung napirmahan namin? We were deceived by Bacoor CSWD. Ma'am, pwede pong bawiin ang signatures. Hindi pa po kino-confirm yung mga signatures ninyo. Pinag-usapan din po kanina sa hearing sa pasimuno po ni Senator Bato na marami po ang gustong mag-atras ng kanilang signature, gawa nga ng niloko sila. So, wag po mag-alala. I think gagawan din eventually ng resolution yan ng COMELEC. Dahil nga may issue na ganito. Pero ako, personally, kung gusto niyo mag-execute na po kayo ng affidavit at isumite sa COMELEC stating, at pero mag-keep kayo na receiving copy stating na na pinabubulaan na ninyo, vinovoid ninyo or pinawawalang visa po ninyo yung signature ninyo dahil nakuha ito through fraudulent means. Sabi ni Cray, nakakatawa yung tinanggi na di nagkikita tapos may nilabas na picture, bilis makabawi. Sabi ni Mr. Real Talker, paano po maipagpatigil? Oops, wait. Ang PI na yan, kasi sila na lang ang nagpapagulo sa bayan, kawawa naman ng tao. Ayun na nga po, wala pa kasing batas, so magiging invalid yan. Sabi ni Domar, what if magpapilma din against sa PI? Pwede po ba yun? Actually, hindi po kasi kailangan dahil yung refusal ninyo to sign will mean kukulangin na sila ng signatures. Okay? So, sabi ni Kuya Mel, dapat kasi na ilahad ng ating mga mambabatas kung bakit kailangan natin na baguhin ang anumang provision sa saligang batas. Pagdebatihan sa radyo at telebisyon at di ganyan na puro politika na lang. Tumpak kayo dyan. Hindi po kasi ginawa ng saligang batas natin ng paraan para magsulong ang taong bayan ng pagbabago sa saligang batas nang hindi ginagamit ang diskurso, na hindi nagkakaroon ng mga debate. In fact, sabi ni Andy Fernan, may plebisito pa, di ba? Gusto niyo plebiscite? Alam niyo ba yung difference between a referendum and a plebiscite? Yung plebiscite buo. Walang gusto niyo ito, mga to? Yung referendum, detailed per provision. Sabi ni ICS, dapat po ba talaga natin ikabahala ang PI kasi di naman siguro may tulak yan? Nyek? Talaga? Ma'am, sinasabi ko sa inyo, ito lang yung mga nakuhuli nating kalokohan nila. Yun yung sa sa resolution 10 nila. Di ba? Na liquidation by certification. Nakalusot yan sa atin, di ba? Hindi tayo nabahala, hindi tayo na-inform, hindi tayo hindi tayo nakaangal. Isusulong nila basta kailangan nila, basta gusto nila para sa kanilang self-interest. Kung tatamad-tamad tayo sa pagtututol ng mga yan, yun, sige, may gana lang tayo sa kanya at magpasagasa. Kasi ganun naman ang gagawin nila. Sabi ni Santa Ana, Bobby Cholo, I'm for check and balance, wag doon sa Congress initiative. Sabi ni OFW Mel, ang gulo ni Mr. Onyeta, gusto nila baguhin ang Constitution, pero ang nakasaad sa pinapipirmahan na joint ang botohan ng HR at Senate pagdating sa pagbabago ng Constitution. Correct. Sabi ni YH Philippines, sino ipalit kay Romualdez if ever? Bakit ko ninyo pinupuntirya yun? Hindi ko naiintindihan kung bakit pinoproblema yung sino yung papalit. Ilan bang kamag-anak ng presidente ang nasa kongreso? Para sa akin, 300 yan ang dami dyan. Ako personally, gusto ko yung ang taong may integridad. Pero sa totoo lang, ang boboto dyan, kongreso, hindi tayo. Sabi ni Jose Santa Maria, bakit walang impact ang speech ni FPRDC, AFP, PNP at taong bayan? Alam niyo yung tinatawag na leading questions? Kung tinanong niyo yan po sa hukuman, babawal kayo ng hukuman. Sasabihin, isa-strike down yan. Unang-una, may impact. So hindi po agree ako dun sa sa premise ninyo. Ang lakas nga po ng impact. So lakas that the next day nag-react mismong presidente
mismong Speaker of the House, mga matataas na opisyales na pilitan gumawa ng statement ang PIDEA at kung sino-sino ang umuungkat at nagre-react, walang impact to dyan. Bukod pa dyan, may nakakausap ba po kayo sa AFP at sa PNP? Kasi kami meron, may impact po. Hindi lang sila maaaring magsalita. So, tingnan natin kung so many months from now, yan pa rin ang sasabihin ninyo. Huwag po ganyan. Ako pa talagang bibigyan mo ng leading question. Ano ba? Sabi, may nagpapatawa ka, sabi niya, bakit daw di si Lenny ang ipalit? Bakit? Congressman ba si Lenny? Diba? Kongresista po ang Speaker of the House. Sabi ni Abdul Ali Jerami, is it true PBBM sa likod ng Chacha? Mayroong isang binanggit si Senadora Amy na pinapasagpi na niya. Hindi niya binanggit yung yung titulo ng taong yon. Saka ako na ibabanggit yung pangalan ha, kasi gusto kong makita kung alam niya yung kung marinig niya yung sinasabi ko. Yung taong ito ay isang undersecretary sa PCO. Hindi masyadong napansin, binanggit ni Senadora Amy isang listahan ng mga pangalan at kasama yung pangalan na yon ng isang USEC. Okay? Pag nakita ninyo kung sino yung taong yon at nakita ninyo yung kanyang role sa gobyerno, mapapaisip kayo doon sa partisipasyon ng Malacanang dito. Thus, is the President personally involved? I have reasons to suspect, but not enough evidence yet. So, hintayin natin, second hearing. Baka mas maliwanag na doon. Sabi ni Ma'am Nenita, di lang matanggap na ang lakas ng impact ni Tatay D sa lahat ng message niya sa mga nasakim sa kapangyarihan. Yun, pahingi namang water. Sabi ni Ma'am Julieta, parang yung sa pagbawi ng mga signatures, nadinig ko o nagkamali ako, walang rules para pagbawi ng mga signatures. Totoo nga yun. Kung kaya't, ang suggestion ko ay yung execution ng isang affidavit sa ngayon. Kung gusto ninyo, ngayon pa lang ay mag-react na kayo. Pero kung maiintay natin yung later time na meron ng rules, edi go yan. Pero tingin ko dyan, baka forever and a day bago nila matapos yung rules, in that case, magkakalimutan. So kung ako, gagawan ko ng affidavit yan at isusumiti sa COMELEC. Sabi ni Kalye 5, sa nakakadismaya lang kung sino pa tagagawa ng batas, sila pa yung di nasunod, saklap doon, di pa napapasabay. Thank you. Sabi ni Kenneth de la Cruz, pinapalamig lang nila yan, kunwari stop na, pero bubulagin nila tayo dyan at hindi tayo makakapag-react on time. Sabi naman ni Sixth Sense, kaya naging first impression ng taong bayan, mga sinungaling ang karamihan ng congressman dahil sa mga ganitong politiko. Sabi ni Tipster, naniniwala po ba kayo sa sinabi ng PIDEA na wala sa watchlist nila si Presidente? You have to read it carefully. Okay? So, para sa akin, they have to say this. The President, after all, is the head of the civil service and the PIDEA is under that. Hindi pa ako sold either way. Kumbaga, reserve judgment tayo dyan. Sabi ni Sidney Dior, thank you for having this discussion with us. Mas maiintindihan ng masa yung mga relevant na issues. Sabi ni Carlyle, grabe ha, most of the congressmen walang mga integrity o house sa budget, kaya ayaw manindigan. Sabi ni Mina, 2 taon pa lang holding on to power pinagkakaabalahan. Mahirap kasi po pag ni-last minute yun hindi makapasa. At saka pag last minute kasi, usually by the time, mainit na ulo ng mga tao sa inyo. Unfortunately for them, ngayon maaga pa lang mainit na ulo ng mga tao. Ay sus! May nag-argue dito, it's off topic, pero syempre kailangan niyang ilabas. Mahirap na pag hindi ka maghanap buhay, di ba? Para daw inamin na din ni PRD na selective ang war on drugs niya kasi hinayaan niya si BBM. Unang-una, ano ba ang ibig sabihin pag nasa narco list? It's a watch list. Hello, Darlia. So, ano bang ibig sabihin ng watch list? Ibig sabihin, you're already suspected. Pero hindi ka pa po naiimbestigahan fully at kulang pang ebidensya para maipasa ito sa hukuman. So, ano yung job ng presidente doon? Wala. Ang kailangan magtrabaho ay yung PIDEA para makakuha ng ebidensya. Either tanggalin nila sa watch list dahil walang ebidensya or kasuhan nila kasi meron. So, there is sufficient evidence to suspect that that person needs to be watched
Okay? So, ano yung sinasabing selective ang war on drugs? Bakit? Ang presidente ba mismo ang mag-iimbestiga? Excuse me. Yung mga nilalabas niyang pangalan ng mga nasa narco-list ay yung mga kawani ng gobyerno. Yung mga police generals. Tilabas niya yon. Hindi siya selective. Kasi yung mga taong yon, they were working with government as law enforcers. And therefore, di ba, kailangan i-call out niya. Siya po ang head ng civil service. So, hindi pwedeng tiisin ang mga kawani ng gobyerno na gumagamit ng droga. Okay na? Maliwanag na? Anong right po meron ang pirma to represent the Filipino people? Actually, they're not representing the Filipino people. Isa po silang grupo, parang NGO yan. Meron silang cause, sinusulong nila. Ang kailangan nilang gawin ay makuha yung pagsasang-ayon natin. They don't represent us, but they are helping, they're organizing this movement to do two things. Number one, kumbinsihin ng mga tao na kailangan natin itong mga pagbabagong sinusulong nila. At pangalawa, kumbinsihin din nila the same people to put in their signature and later on to agree dun sa referendum or plebiscite. Sabi ni Phoenix, inamin po ng group na pirma na may coordination sila kay Speaker Martin. Tama po yun. And in fact, ang question na lang, anong klaseng coordination yan? Diba? Kasi sinabi na ni Speaker Martin na ito ang paraan na gusto niya, na pinaplano nila last December 11 pa lang nung in-announce niya. Ang sabi niya ay babaguhin ng saligang batas yung voting requirement through People's Initiative tapos Constituent Assembly for the rest of the changes. Gusto nila kasi nagmamadali sila. Nilabas nga ni Senadora Amy yung timetable, di ba? Sabi ni Renz, wala nagpapirma sa amin at wag po dapat pera-pera. Pero parang nga. Sabi ni Ronilo, maniniwala na talaga ako kay FPRD na most rotten institution ang Kongreso kasi bakit ayaw nila isa publiko ang kanilang co-liquidation with resibo? Ano kayang nakatago sa mga libro nila? Believe me, yung MOOE, isa lang po yan na paraan ng pagtatago. Marami pang iba. Sabi ni Billy, can you enlighten us about sa argument ni Kong Marcoleta and Justice Carpio doon sa planong tatalunan niya? Actually, diniscuss ko na po kanina. Hindi lang po si Justice Carpio ang nagsagot. Ito sa actually Justice Ascuna at mas lagana po yung kanyang diskusyon. So, ang basic argument dito is that batas ang saligang batas. And dapat Kongreso at Senado ang nagpapasa ng batas o nagpapasa ng pagbabago sa saligang batas o proposal to change. Batas din po yun yung proposal to amend the Constitution. Ang sinasabi ni Kong Marcoleta, there are specific instances na pwedeng isa lang ang chamber. Pero sabi ni Justice Carpio at ni Justice Ascuna, hindi po, that does not involve making a law. Sabi ni Florian, paano ka mag-i-invite ng bisita sa sarili niyang bahay? Hindi. Paano ka mag-iimbita ng bisita sa bahay ng iba? Sabi ni Mr. Oñate kasi dapat daw sa bahay niya yon at nag-imbita siya ng mga tao. Instead, ginanap dun sa bahay ni Speaker Martin. Sabi ni Ma'am John, hindi naman PIDEA lang ang source ng intel ng presidente. Sabi ni Gibogul, yung hearing kanina, si Oñate nagkanda bulol-bulol paano niya pagtatakpan si speaker, biglang nakalimot. Yun nga po pag ninervyos ka sa sasabihin mo, hindi ka sure dahil hindi worried ka magkakamali ka. Paano ka magkakamali kung nagsasabi ka ng totoo? Unless confusing yung question. Ano ang way to abolish resolution number 10? Well, dalawa, pwedeng ipawalang bisa ng hukuman or which might be difficult or yung mismong Kongreso at Senado ang magbabawi nun. Sabi ni Becky Party, sabi ni Mr. Oñate, administrative at advisory lang daw ang help ni Speaker. Oo, pero the evidence says otherwise kasi napaka-coincidental naman na ang pirma na humihingi ng tulong and at the same time si Speaker gusto niyang pabaguhin ang saligang batas doon sa voting requirement sa People's Initiative using People's Initiative. Sa voting requirement on proposals to amend the Constitution using People's Initiative. And then miracle of miracles, mag-aano din, magko-Constituent Assembly. Hindi po ako naniniwala na may ganun ka-specific na coincidence, di ba? Sabi ni Florence, sana pina-photoshop nila kay Melionario yung picture para hindi halatang magkakakilala sila.
ICS, kasi ang tinatanong ni ICS, ano sa mga sinabi ni Senator Lisa at Attorney Chan, ano po ba ang connection sa hearing? Paki-reiterate na lang po yung sinabi nila para makomentohan natin. Sabi ni Renz, shut up na sana Speaker Romualdez, please. At ex-president, at ex-president, huwag naman gabilyan agad, nahiwalay agad kawawa. Wala naman sinabi siyang ganun. Kung papansinin niyo dun sa speech ni dating Pangulo, mayroong condition precedent. Okay? So hindi yun paghihikayat. Not in the way that you're saying it. Sabi ni Nice at yan, sa tawang-tawa daw siya sa, it slips my mind. Oo nga naman. Mahirap kasi madaling makalimutan kapag kasinungalingan. Sabi ni Christine, loan better din po kaya si Mr. Onyate. Si Cams, sabi niya, ano po ba talaga nangyayari sa Pilipinas? Alam mo sir, actually, give credit where credit is due. Yung statement po na yan ay galing sa isang kongresista noong panahon ng bago mag-martial law, di ba? What is happening to our country, what is happening to our country, General? Kasi nagkakagulo na noon. Ang issue ay, ang gulo ba ay tunay na nagkakagulo ang bansa o minamanufacture ng administrasyon noon, ng unang Marcos administration, ang mga gulong ito nang ma-justify ang martial law. Sabi ni Christian, pwede po bang baguhin ng COA ang audit rules ng MOOE? Well, it needed their approval or concurrence. So, maaari nilang bawiin yung pag-concur nila doon and say, tell the Speaker, Mr. Speaker, given the public clamor for more transparency and in light of the constitutional guarantee of that, here are the new rules on ganito. You may need to recalibrate or rethink Resolution Number 10, Series of 2011. Sabi ni Harold, di ba napaka-importante ng meeting nila sa bahay ni Speaker? Paano niya makakalimutan yun? Special event na kasama ang Speaker, sadyang mga sinungaling sila. Sabi ni Becky Party, 20 million daw po ata per district yung yung administrative at advisory help. Suki, come here. Suki. Si Suki ba to? Sa loob, okay. Yung isang cat ko kasi nanganak. Ang cute ng kittens. Tapos sabi ni Mel on the go, may entertainment house si Mr. Onyeta. Sabi ni Del 19, ang masasabi ko lang ay nasa exciting part na tayo. Oo nga eh. So, may ilan naman dito na naghihikayat ng pag-resign ng presidente. Para dun sa mga nagagalit sa mga statements na gayon, intindihin niyo po na ang paghihikayat ng resignation ng kahit na sinong opisyal ay legal at bahagi ng ating karapatan o kalayaan na magsalita at magpahayag at humingi o magpetisyon for redress of grievances. Kung po kayong magagalit, we're all entitled to our opinions. Bukod pa dito, wag naman po natin sasabihin na na kailangan ikaw ay magaling na tao para humingi ng resignation ng isang pangulo. Kasi, ng pangulo, tayo po ang naglagay niyan sa kanya sa pwesto. Mga boto natin ang nag-empower sa kanya para dyan siya tumira, panandalian sa Malacanang. So, huwag po sana silang kumbaga, huwag gawing personal yung issue na yun. Alam mo, Carlos Miguel, ilang beses mo nang pinost yan sa wall na kung magkamag-anak ba si Ado at saka si Attorney Ahmed, bakit po importante ito? At magtatanong ka ng ganyang ka-personal? Pero, ang totoo niyan, halos lahat ng paglinawan ay magkamag-anak. Kaya lang, ang tanong is how close or how distant. Sila distantly related at best. Wala pa silang nakikita na congruence. Ngayon, you tell me, why is that important? Sabi ni Becky, what's your take na andun si Congressman Marcoleta, which the majority of the representatives snubbed the invitation of the Senate? Kasi kailangan po nito, hi Eric, kailangan po ng representante, ng Kamara de Representante, para kahit paano may boses sila doon. Otherwise, madidihado sila talaga. Di ba? Sabi ni Happy, dapat mag-resign na yung speaker, malaki na kasi ang gulo na nagawa ng People's Initiative. Well, totoo naman. Sabi ni Mang Temyong, magandang gabi po. Sabi ni Ricky, kay speaker, sila lang naman nagluklok sa pwesto, hindi kaming taong bayan. Pero, totoo din yun. Kaya nga yung pananawagan na mag-step down siya, well, pwede naman tayong manawagan in the interests of the people, but not because we voted for him, pero dahil salungat na din sa interes ng taong bayan. Sabi ni Gingy, andun si Kong Marcoleta kasi in-invite siya ni Senator Amy. Sabi ni Michael Garcia, still not enough to convict or oust BBM, file evidence to give to Amy for impeachment.
Mr. Garcia, kung sasabihin ninyong not enough to convict or oust, sasabihin ninyo po kung ano yung standards ninyo. Kasi, iba naman po ang standards kapag public uprising. Di ba? So, oust yung sabi mo eh. Sabi ni Maselang Bahaghari, ma'am, ano pong masasabi ninyo na si CGMA nasa Marcos Rally? Ano pong indikasyon para sa inyo? Ano sa akin, hindi na siya ganun kahalaga eh. Kasi, unang-una, nagkaroon ng issue between the Vice President at Speaker Martin dahil dinipensahan ni VP Inday si former President Arroyo. Pero, after natanggal siya as Senior Deputy Speaker, she was very Mrs. Arroyo was very conciliatory to Speaker Martin. Nung natanggal siya, even as Deputy Speaker, walang bukang bibig siya kundi to appease the Speaker na wala siyang kasalanan but that she bows to Mr. Speaker and so on and so on. Also, nakarinig siya, di ba? May nagparinig. I think it was the Speaker was saying na baka mag-initiate ng investigation into her role in Malampaya funds. So, you do the math. Para sa akin, if she's quiet, she's quiet. She's not a player anymore in this whole scenario. Sabi ni Jello Jais, does this mean that FPRD has officially become the opposition? I don't think there's such a thing as an official opposition at all. No? But no, he's not the official opposition. He opposes charter change. He opposes some of the measures or the activities of the current administration. And that's it. May issue siya. Sabi ni Christine, PRD is fiscalizing as what he said he would, and we should do when we see something. PRD is fiscalizing as he said he would, and also what we should do when we see something wrong with the admin. Sabi ni Nice Atienza, is this all about frustration of lower house on Chacha, CONAS being dumped by the Senate, or they believe that being parliament will boost the economy? Medyo madami ang intentions na sa hearing kanina. I think the House hasn't gotten its act together yet. Kasi nga, they just keep saying kailangan baguhin ito. Economic provisions, chuchu. The Speaker himself has not stated any particularities with regard to this. Now, they're lawmakers and they should know better. Pag meron kang gustong baguhin sa batas, o isulong man lang na batas, o pag may sinusulat kayo, at ito sa ligang batas ang pinag-uusapan, you have to be specific. Otherwise, void yung batas mo. Besides, if it's not specific, we're not given notice. So, itong all of this vagueness indicates to us a more sinister intention. May tinatago sila. Or worse, they don't know what they're doing. So, between those two possibilities, I don't see anything good coming out of this. J. Lara asks, the current issue surrounding PBBM and Duterte, do you agree that the VP is still in PBBM's cabinet? I think that at the moment, the Vice President has opted to be above these politics. So, and that's it. Oh, I think that she's in a better position. My opinion will not count. Hindi po ako yung kalihim ng edukasyon at hindi ko po alam kung ano yung hirap o dali na dinadanas niya doon. Sabi ni Dan, if the lower house has nothing to hide with the enactment of the Constitution, why are they not attending the Senate hearing? Well, it's possible that it's due to interparliamentary courtesy. Kung iisipin mo, dalawa pong chambers, itong dalawang kamara na to ay co-equal. So, hindi sila magpapatawag. They cannot be summoned. On the other hand, Senator Ivy didn't summon them. She invited them. So, there might be some truth to that. Thank you kay Alming. Sabi niya, will there be repercussions and implications pag napatunayan na sangkot si ano? Well, what do you mean by, anong klaseng repercussions and implications ang gusto ninyong marinig? Kasi, the primary repercussion or result of, proving his involvement in this is void itong people's initiative na ito. And that's it. So, if you're looking for criminal, repercussions, so to speak, a criminal case, ito ay kung ginamit niya ang public funds. Sabi ni Ali Bernie Bugay, since the last presidential elections, this is my first comment and attendance in Luminous. We tried to be quiet after elections, but these disgusting happenings cannot be ignored anymore. We wasted our support for Marcos, weak president. He should man up if he really is one. Shame on him. 1986 is going to happen again if he does not do something about this. Thank you, Ali. I haven't seen you in a while. Ma'am Elena Lau says, kasi na-booking all denial maganda at may pumalag kasi sa Kongreso. Lahat na sa Kongreso lahat na busalan. Ang prayer rally ang nagpamulat sa mata ng mga sa kataasan at sa executives kung hindi na matagal na tayo mag-TTS. Sabi ni Tom Cruise, si Romualdez was elected in his district, but the whole Philippines is now in chaos. Very well put, actually. Nice one.
Sabi ni Gardong Putik, can Congress ignore the Senate? Yes, actually they can. These are separate chambers. Sabi ni Patatotini, kaya nga isang effective strategy ang fighting behind enemy lines. So Sara decides to stay in the cabinet. Alam nyo, that works. Fighting behind the enemy lines works only if they don't know you're there. And I think it's quite impossible to do that to the Vice President, to ignore her, or to not know that she's there, di ba? Ang tingin ko, she's there to do work. The problem is, it is a problem of the Marcos administration. If they kick her out, gulo na talaga yan, and she's very popular. May epekto yan sa popularity ng administrasyon na ito. If they bring her to the point where she is the one who resigns naman, it makes it impossible for her to stay, same thing. Only probably worse. Because then, we will see, or somehow we will know na pinahihirapan siya. I'm not saying hindi siya pinahihirapan ngayon. I mean, we've seen the video, okay, where she was being ignored. The video says, there's several, na hindi siya pinapansin. So, fortitude lang talaga yung kay VP Inday, that she continues to serve the government despite the atmosphere, the awkwardness that is there. Ang may issue, may problema yung administrasyon. So, they're not sure, kumbaga, hindi sila sure sa kanya, and they already know na hostile yung family niya sa administrasyon. What are they going to do? They're caught between a rock and a hard place. Diba? If they kick her out, they lose her support, they lose her following, and they lose a lot of credibility. If they keep her there, ang dami naman sa ating nakabantay, huwag siyang aapihin, huwag siyang anuhin, or anything like that. But she will also continue to garner public approval. Kasi mataas ang posisyon niya, kitang-kita siya, and whatever good she does in the DepEd only contributes to her growing popularity. And that means that whatever happens in the next elections, she's a major player, both in terms of influence and if she runs. Diba? Sabi ni Ma'am Stephanie Romualdez and friends are underestimating the love of the people for the Dutertes. Wrong move, Speaker. Carl says, yan na lang nila ang inatupag ang tungkol sa People's Initiative sa kanilang conflict and personal interest. Samantalang natataranta yung kada pamilyang Pilipino kung paano nila makayanan ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa pagkain nila araw-araw. Eh di sana gumawa lang sila ng paraan para magbaba yung mga presyo, o kung di tataas kada quarterly, ganyan naman parati. Naniniwala pa rin tayo, may paraan pa rin yan, maliban sa charter change. Maliban. Ang daming ang paraan, sa totoo lang. Pero syempre, alam nyo, ganito yan eh. Ito ang suspetsya ko. Suspetsya to ha, hindi fact. Ang suspetsya ko, hindi talaga umariba para magkaroon ng accomplishments or achievements. Pahirap muna. Tapos, pagka ito, mahirap na nga, nahanap natin problema sa presyo ng kuryente, tubig, pagkain, internet, transportation, et al. Peace and order. Sasabihin nila, tama, mahirap nga. Itong solusyon, charter change. Could be, di ba? Or talagang hindi nila or talagang hindi sila marunong magpatakbo ng bansa. Kaya ang daming napapabayaan, ang daming pwedeng ibsan. Yung presyo ng pagkain, ang dahilan yan, alam nila. Wala silang ginagawa. O, sige, ano yung pinatigil ni Presidente? Yung kotong sa transportasyon. Tapos kinundo niya yung debt ng mga farmers na recipients ng agrarian reform. Okay. Pero hindi po kasi yan yung problema. Alone, sure, problema sila. Dagdag nga, nakakataas ng presyo. Pero, anong gagawin natin sa mga hoarders and smugglers at yung mga nagpapahirap sa ating mga farmers? Yung mga nagpapautang tapos sisingilin in their crops, tapos ang baba ng presyo. Di ba? So, yun yung ang issue talaga natin is, sa dami ng problema ng taong bayan, ito talaga yung binibigay nyo sa aming solusyon. Makakaloka kayo, hindi naman diretso yun. Ang daming pwedeng gawin nang hindi po kailangan ng charter change. Gawin nyo trabaho ninyo, which is to make laws. Kasi ang makaakibat ng mga batas na gagawin ninyo, ang pagpupondo sa mga ahensyang tumutulong sa taong bayan, ang paggagawa ng mga polisiya, ang pagkulit sa law enforcers na pwede ba, ano bang kailangan natin para matigil itong mga smuggling na ito? Bukod pa dyan, asa na yung batas against hoarding? Ang dami-dami nating batas, pero isa lang, yung sa hoarding na ginawa siya ng economic sabotage, pero kaakibat lang niya ay smuggling. So, hindi talaga siya hoarding of smuggled goods yun. So, alam niyo, sa totoo lang, ang daming pwedeng gawin ng ating mga legislators, wala pa rin. 2 taon na po. Huwag niyo naman testingin masyado yung pasensya namin kasi matagal na po kaming wala naubusan. Sabi ni Pinoy ako, si HS, ginulo lang ang taong bayan para sa personal na adhikain. Sabi ni Mark, buwasan ng kurakot, malaking tulong na sa Pilipinas. Naku, sinabi mo. So, ano ba yung sinasabi dati panahon ni Gloria? Mitigate your greed.
Sabi ni Enid, di ba pwede naman po update na lang ng Constitution parang sa mga apps pwede naman po i-update? Hindi po, ma'am, sir. Ang update ay amendment pa rin po yan. And in fact, pag ginagawa ang saligang batas, it should be able to stand the test of time. Minsan, ang gagawin ng Korte Suprema, maaari nilang i-reinterpret yung ibang provision, pero hindi po yon app na ina-update. Hindi po si Lisa Smugs ang First Lady. sorry. Erase. Sabi ni Florian, yung isang kong, sabi niya, para sa taong bayan ng Chacha, pero unang priority niya, pagpapahaba ng term, ng years and terms nila as congressmen. Sabi ni Atapang Ababae, normal po ba yung pinakita ni FLM sa video na hindi pakikipagkamay kay VP Sara bago po sila umalis papuntang Vietnam? Para kasing isip, alam niyo ma'am, hindi po kasi public official si Madam, although she does have official functions. Ngayon, there are no rules for everything like that. Ano lang siguro basic na etiquette and all that. Now, this only speaks about her character, but it isn't a crime. Okay, she doesn't violate any rules. Now, ang ano lang dyan is what it shows to you. Okay, and that's it. That's all. I'm always hesitant commenting about first ladies kasi nga by virtue of the relationship with the president, meron silang titulo. Pero yung pagdating sa official functions, well, they're guided. There's protocol. So normally, the first lady will join the protocol, meaning pag nanamay ang presidente, makikipagkamay din siya. Normally. Pero, nasa saan na yun eh. Meron pa ring individual choice. Alright? So maraming salamat sa pagsubaybay sa amin muli ngayong araw na ito.